Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Muling naglaan ng karagdagang 20 million pesos na pondo ang ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG para sa Dr. Serapio B. Montanier Alhaj Memorial Hospital sa Lanao del Sur. Lubos na nagpapasalamat ang pamunuan ng ospital dahil malaking tulong umano sa kanilang suporta ng AMBAG, lalo na at nagbibigay ito ng pag-asa at daan sa pagsasagip ng buhay at para sa mga kababayan nating umaasa sa public service. Ang ganitong tulong umano ayon sa ospital ay di lamang budget line kundi isang pangako na walang pasyente ang mapapabayaan at mananatili ring libre ang serbisyo sa oras ng pangangailangan. Alinsunod sa zero balance billing na patuloy na ipinututupad ng ospital. Sa inisyatiba ni former BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim na ipinagpatuloy ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua, nananatiling nakatuon ang pamahalaan na pagbutihin ang sistema ng pangkalusugan at tiyaking may access ang bawat Bangsamoro sa dekalidad at makataong serbisyo. Naglabas ng advisory ang Project Tulong Alay sa Bangsamoro Nangangailangan o Tabang na ang pamamahagi ng gamot mula December 1 to 5 ay pansamantala muna nilang itinitigil. Ito ay base sa advisory na inilabas ng opisina sa kanilang Facebook page. Ang dispensing o pamamahagi ng libreng gamot sa ilalim ng libreng gamot para sa Bangsamoro Program ng Health Ancillary Services at ng iba pang mga serbisyo ng Project Tabang ay magkakaroon muna ng pansamantalang paghinto upang bigyang daan ang mga kinakailangang internal adjustments at proseso ng Project Management Office. Tinitiyak naman ng Tabang na ang mga programa ay agad na ipagpapatuloy sa sandaling matapos ang kanilang paghahanda. Sa December 9, inaasahang balik normal na ang pamamahagi ng libreng gamot at iba pang serbisyo ng Tabang. Kasabay ng paggunita sa Women's Month ay ang opisyal na paglulunsad ng Bangsamoro Government sa pangunguna ng Ministry of Health, ang Women and Children Protection Unit Institutionalization sa BARMM. Alamin ang detalye ng balitang yan sa report ni Farhana Cabalo. Naging makasaysayan ng recognition at launching ng Women and Children Protection Unit in BARMM sa KCC Convention Center kanina na dinaluhan ng mga partner agencies, development partners at mga health at protection stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Layunin ng WCPU na palakasin at gawing standard ang operasyon ng Women and Children Protection Units sa lahat ng hospital at health facilities sa BARMM, magbigay ng mabilis, comprehensive at safe services para sa mga kababaihan at batang nakakaranas ng pang-aabuso at itaguyod ang karapatan at dignidad ng kababaihan at kabataan alinsunod sa advokasya ng Bangsamoro Government. Sa mensaheng ipinaabot ni MOH Deputy Minister Dr. Zulkarnain Abbas, binigyan diin niya ang pagpapalakas ng WCPU ay tugon sa pangangailangang mas maging matatag at systematic ang mga serbisyo para sa kababaihan at kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso. Wala po sa Islam yung concept na ang babae, siya yung reason kung bakit nahulog si Adan sa Jannah, sa paradise. Hindi po yon. In the Quran, Adam and Eve has the same responsibility. No? So hindi po tinitingnan yung babae bilang source kung bakit nahulog ang si Adam sa Jannah. Islam gave her the right to decision. Islam gave her the right to inheritance. Islam gave her the right to have one proper marriage only. Then Islam gave limits to how many wives can be acquired. Isa lang po. Misconception po yung apat. The default actually is one. Why? Because in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. If you, the man, fear that you cannot give justice to your wives, then marry only one. Sinabi naman ni Bangsamoro Women Commission Chairperson Haja Bainun Caron na ang integrasyon ng WCPU sa buong BARMM ay isang makasaysayang hakbang
tungo sa mas inklusibong serbisyong panlipunan. Binigyan diin niya ang Women's Month celebration na hindi lamang selebrasyon kundi pagpapatibay ng paninindigang itaguyod ang karapatan, dignidad at proteksyon ng kababaihan at kabataan. Pinuri naman ni Andreas Westenberg ng UNICEF Philippines ang patuloy na partnership ng UNICEF sa BARMM at binigyan diin na palaging kasama ang UNICEF sa pagpapalakas ng child protection system sa rehiyon. Sa kabuuan, ang paglulunsad ng WCPU sa BARMM ay hindi lamang isang programa, kundi pagpapatibay ng advokasya ng rehiyon sa karapatan ng kababaihan kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month. Muling kinumpirma ng araw na ito ang pangako ng Bangsamoro government at mga partners na bigyan proteksyon, suporta at boses ang mga kababaihan at kabataan sa buong rehiyon. Mula dito sa KCC Convention Center, Farhana Cabalo, BIO News. Kahapon ang pagdiriwang ng Bangsamoro Human Rights Consciousness Week na pinangungunahan ng Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ang Kawagib for All na sumasalamin sa panawagan ng pantay-pantay na dignidad, katarungan at respeto para sa lahat ng Bangsamoro. Ayon sa BHRC, layunin ng selebrasyon na palakasin ang kultura ng paggalang sa karapatang pantao, palawigin ang kaalaman ng mamamayan at bigyang boses ang mga sektor na matagal nang nakakaranas ng diskriminasyon at karahasan. Kabilang din sa mga pangunahing aktibidad ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, libreng serbisyong legal at medikal at mga programang pang-edukasyon lalayong palakasin ang kaalaman ng komunidad sa kanilang mga karapatan. Isasagawa rin ng isang inter-school debate competition upang hubugin ang kamalayan ng kabataan sa isyu ng karapatang pantao at ang turnover ng mga live birth certificates sa mga Badjao beneficiaries sa Tawi-Tawi. Isang hakbang upang mabigyan sila ng legal na identidad at access sa mga serbisyong panlipunan. Magbibigay rin ang ahensya ng pagkilala sa mga individual at organisasyong aktibong nagsusulong ng karapatang pantao kasabay ng paglulunsad ng mga bagong pananaliksik at dokumentasyon ng BHRC. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace, kinilala at pinarangalan ng Ministry of Public Order and Safety ang mga kababaihan at kabataang Bangsamoro na aktibo sa pagsulong ng kapayapaan sa mga komunidad sa Bangsamoro Region sa kanilang isinagawang Bangsamoro Peace Champions 2025. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Bilang malaking pagkilala sa papel na ginagampanan ng bawat komunidad at mamamayang Bangsamoro sa pagsusulong at pagpapalaganap ng kapayapaan sa rehiyon, muling isinagawa ng Ministry of Public Order and Safety ang kanilang taunang Bangsamoro Peace Champions 2025 na nagbibigay parangal at pagkilala sa mga aktibong peace advocates sa Bangsamoro Region. Sa 31 peace advocate na nagsumite ng kanilang iba't ibang advokasya sa larangan ng pagsusulong ng kapayapaan, si Sharifa Ain Lipae na tubong Tawi-Tawi ang hinirang at pinarangalan bilang 2025 Bangsamoro Peace Champion. Sa kanyang kwento para sa kapayapaan, ipinakita nito ang payak na pamumuhay ng mga Bangsamorong naninirahan sa isla ng Tawi-Tawi at kung paanong ang bawat isa ay nagkakaisa, pilit na pinapatatag ang pamumuhay ng mapayapa sa araw-araw sa kabila ng mga kaguluhan na kanilang pinagdaanan. Mas lalo akong na-expose sa community. Nung nag-graduate ako, my very first project was a peace project with support from the Department of Foreign Affairs and Trade and International Alert Philippines. We reached out to communities, yung mga potential na conflict area, na pwedeng makarecruit ng mga kabataan, yung mga potential na mga areas na maaari magkaroon ng hidwaan, yun ang nilapitan namin. Saan po ako nag-focus? Sa livelihood. Because I believe if there's food on the table, there's peace. Paano po pag meron, sabi kong lumapit sa kanila at nag-offer, bibigyan kita ng armas, bibigyan kita ng sweldo, sumama ka sa amin. Dahil sa kahirapan, anong choice mo? Yun ang iniiwasan namin. Until I was introduced to the Global Community Engagement and Resilience Fund or GSERF na hawak noon ng CBCS dito. It gave us the opportunity na mag-reach out sa communities
para enhance ang kaalaman sa governance, livelihood, and social cohesion, because we believe that these three components are very important para po makamit natin ang kapayapaan. Maliban kay Lipae, kinilala at pinarangalan din na sina Abdul Nasser Rahman Asi mula Special Geographic Area, Amalia Sultan Bataw at Norin Muhammad mula Lanao del Sur at Noraisa Kudarat Abdullah na mula naman sa Maguindanao del Sur. Bawat isa sa kanila ay may sariling kwento kung paanong nakaapekto sa kanilang buhay, pamumuhay at komunidad ang mga kaguluhang naging banta sa kapayapaan at kung paanong ang bawat isa ay may papel na dapat gampanan sa pagsusulong ng kapayapaan. Sa mensahe ni EMPOS Director General Attorney Al Rashid Balt, binigyang diin nito ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng kaguluhan, kundi bunga ng sama-samang pagkilos, tiwala sa isa't isa at aktibong pakikilahok ng mga bawat mamamayan. The most important reason bakit mayroong ganitong activity, itong annual Bangsamoro Peace Champions, this is one of the efforts of the Ministry of Public Order and Safety to recognize the grassroots peace builders. We know na marami tayong lalo na ang ating mga grassroots peace builders katulad ng mga finalists natin for this year, ang dami nating ginagawa na hindi napapansin. Hindi nakikita ng karamihan. Why the ministry is doing this, to find those grassroots peace builders and recognize them and possibly to help them promote their interventions. Nang sa ganon, nakaka-encourage, hindi lang natin sila natutulungan, kundi nakaka-inspire din tayo ng more grassroots peace builders. Ang Bangsamoro Peace Champions 2025 ay simbolo ng pagkilala sa mga tahimik ngunit makapangyarihang bayani ng kapayapaan. Patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa, posible ang isang ligtas at mas maunlad na Bangsamoro para sa susunod na henerasyon. Johan Unayan, BIO News. Opisyal nang inilunsad ng Bangsamoro Youth Commission ang 5 taong Bangsamoro Youth Development Plan na naglalayong mas maging malakas, mas produktibo at makabayan ang kabataang Bangsamoro. Ang iba pang detalye ng balitang yan sa report ni Carmina Camid. Sa temang Empowering the Bangsamoro Youth through Bangsamoro Youth Development Plan, opisyal nang inilunsad ng Bangsamoro Youth Commission ang 5 taong Bangsamoro Youth Development Plan. Didaluhan nito ng mga empleyado ng Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies, maging ng mga local government units mula sa iba't ibang munisipalidad at mga kalahok mula sa mga accredited youth organizations. Inilahad ni BYC Chairperson na si Rudin Dunding ang kahalagahan ng BYDP at binigyang diin ang tamang implementasyon ng naturang plano. Ang BYDP ay binuo mula po sa datos ng ating Bangsamoro Youth Assessment Study o BIAS 2024. At nakaangkla po ito sa Bangsamoro Development Plan at Philippine Youth Development Plan ng National Youth Commission. Isang serye po ng konsultations, workshop, validation at finalization ng ating isinagawa, kasama po yung ating pong mga youth leaders, sectoral representatives, development partners, kasama na rin po ang representatives ng iba't ibang mga ministries, offices, and agencies ng Bangsamoro Autonomous Region. Dahil po dito, nakasisiguro po tayo na ang BYDP ay isang kolektibong pangako upang itaguyod ang isang empowered, productive, at patriotic Bangsamoro youth na aktibong katuwang sa pagbuo ng kapayapaan at kaunlaran ng ating mahal na Bangsamoro homeland. Sa pagbuo po ng planong ito na matutunghayan po natin mamaya, siniguro po nating narinig ang tinig ng kabataan mula sa iba't ibang mga probinsya, sektor at komunidad. Ang kanila pong pangangailangan at mithiin ay malinaw na nakapaloob po dito bilang gabay sa mga programa at polisiya na ating isinusulong sa mga susunod pong taon. Sa BYC, ang ating trabaho, ang ating mandato ay policy making and coordinating. Pagkatapos po natin ma-launch yung mga papeles, yung mga evidence-based na mga document, hindi po pwedeng magtapos ang journey ng mga plano na ito
in just mere presenting it and launching it to the public. It should walk according to its intent. It should walk according to the content that it has. Kailangan tumayo, lumakad po itong mga papel na ito at may buhay ng kabataang Bangsamoro ang mabago para sa content nito. And that is why kami po, na mga anak po ninyo, mga kapatid nyo sa BYC, hindi po kami tumitigil araw-araw na mag-struggle at mag-isip ng iba't ibang forma, iba't ibang itsura na mai-take po namin ng advantage yung mga dokumento po na ito. Itinatampok ng BYDP ang 5 strategic pillars nito katulad ng education, skills development and digital empowerment, economic empowerment and financial inclusion, health, well-being and psychosocial support, governance and civic engagement at peace building, security and social cohesion. Pag-alala naman sa mga sakripisyo at pagsisikap ng Bangsamoro leaders ang naging laman ng message of support ni Bangsamoro Government Cabinet Secretary Muhammad Astin Pendatun. The leaders who brought us to this moment, the peace, this autonomy, and this government did not become leaders because of the positions they held. They became leaders because of the choices they made during their youth. They were young when they embraced the cost of justice. They were young when they endured displacement, hardship, and fear. They were young when they chose principle over comfort, sacrifice over silence, duty over self-interest. Some of them never lived long enough to see the fruits of their struggle. Some of them remain with us today, guiding us, reminding us of the price of peace. But all of them shared one defining trait, and that is their moral conviction formed in their youth became the foundation of the peace and autonomy we now enjoy. Their example teaches us that true leadership is not bestowed by title. It is earned through values, sacrifice, and clarity of purpose. Today, that responsibility shifts to you or to us, the young people of the Bangsamoro, to continue building the peace, to guard the gains of the autonomy, and to strengthen what is fragile and to nurture what is still growing. Because the peace we enjoy today is young, just like us. It is delicate. It is still evolving. Every provision of the peace agreements, every reform introduced by the Bangsamoro Transition Authority, every mechanism of moral governance, these are achievements built through decades of sacrifices. Yet they remain vulnerable unless a new generation commits to protecting, refining, and advancing them. Highlight ng programa ang official launching ceremony ng Bangsamoro Development Plan 2025-2030 na sama-samang nilagdaan ng mga Bangsamoro leaders at youth stakeholders bilang pangako ng pagsuporta sa naturang plano. Pinagkaloob din ng project grants sa mga Youth Peace and Security Hero Awardees na pawang mga sangguniang kabataang officials kasama ang kanilang partner youth organization. Carmina Camid, BIO News. Makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.